Sa gitna ng maingay at mabilis na daloy ng buhay sa lungsod, nakatayo ang isang malaking convenience store na kilala sa pangalang 24/7 Mart. Ito ay isang sikat na chain store na nag-aalok ng iba't ibang produkto at serbisyo mula sa pagkain at inumin hanggang sa mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Sa likod ng tagumpay ng 24/7 Mart ay ang pamilya Reyes na nagsimula sa isang maliit na tindahan at unti-unting lumago ang negosyo hanggang sa maging isang malaking imperyo. Si Don Miguel Reyes, ang matandang may-ari, ay kilala sa kanyang pagiging masipag at matalino sa negosyo. Siya ay isang mahusay na leader na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga empleyado na magsikap para sa ikabubuti ng kanilang kumpanya. Si Don Miguel ay may dalawang anak, si Carlos at si Christine. Si Carlos, ang panganay, ay nagmana ng talento ng kanyang ama sa negosyo at naging aktibong bahagi sa pamamahala ng 24/7 Mart. Si Christine naman, ang nag-iisang anak na babae, ay nag-aaral sa ibang lungsod at madalas na nagbabakasyon sa kanilang bahay sa tuwing may bakasyon. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi kailanman nakalimutan ng pamilya Reyes ang kanilang mga pinagmulan at patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Isang araw, habang abala si Don Miguel sa pagsusuri ng mga ulat ng kita ng kanilang mga branches, napansin niya ang kakaibang pagbaba sa kanilang kinita sa isang particular na branch. Hindi ito ang unang beses na nangyari, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ang pagkakaiba. Agad niyang tinawag ang kanyang anak na si Carlos para talakayin ang kanilang obserbasyon. Carlos, napansin mo ba ang pagbaba sa kita ng branch 24/7 Mart sa Santa Rosa? Tanong ni Don Miguel. Oo, ama, napansin ko rin. Sagot ni Carlos. Hindi ko lang alam kung ano ang dahilan. Nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng dahilan ng pagbaba sa kita, tulad ng pagbaba ng benta o pagkakaroon ng mga sira o nawawalang produkto. Ngunit, nang masusing suriin ng mga ulat, napagtanto nilang wala namang anumang pagbabago sa benta o sa dami ng mga produkto. May ibang bagay na nangyayari. Sabi ni Don Miguel, kailangan nating alamin kung ano ito. Nagpasya silang mag-imbestiga sa branch na iyon para masuri kung ano ang dahilan ng pagbaba sa kita. Dahil sa pagiging masipag at maingat, si Carlos ang pinili ni Don Miguel na magtungo sa branch sa Santa Rosa para mag-imbestiga. Bago umalis si Carlos, binilinan siya ng kanyang ama na maging maingat at huwag magdududa sa sino man. Carlos, huwag kang magpapakita ng anumang paghihinala sa mga empleyado. Bilin ni Don Miguel. Sumunod si Carlos sa bilin ng kanyang ama at nagpunta sa branch sa Santa Rosa. Dahil kilala siya ng mga empleyado bilang COO ng store, hindi na siya nagpanggap na ordinaryong customer. Sa halip, nagpunta siya sa opisina ng manager at nagkunwaring may pupuntahan lang sa branch. Habang naglalakad siya sa paligid, pinagmasdan niya ang bawat kilos ng mga empleyado, mula sa mga cashier hanggang sa mga stock clerks. Napansin niya ang ilang kakaibang kilos ng mga empleyado, tulad ng pagiging masyadong maingat sa paghawak ng pera at ang pagiging masyadong madala sa pag-alis sa kanilang mga pesto. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang may mali sa branch na iyon. Nagpasya siyang mag-ulat kay Don Miguel tungkol sa kanyang mga obserbasyon at humingi ng karagdagang tagubilin. Ama, kailangan natin ng ibang paraan para malaman ang nangyayari sa branch na ito. Sabi ni Carlos, hindi tayo makakakuha ng sapat na impormasyon kung magpapakita tayo sa mga empleyado. Tama ka, Carlos. Sagot ni Don Miguel. Kailangan natin ng isang tao na hindi kilala ng mga empleyado. Naisip ni Don Miguel ang kanyang anak na si Christine na nag-aaral sa ibang lungsod. Carlos, tawagan mo si Christine at sabihin mo sa kanya na kailangan natin ng tulong niya. Sabi ni Don Miguel. Sabihin mo sa kanya na magpanggap siyang cashier sa branch na iyon para malaman natin ang nangyayari. Agad na tinawagan ni Carlos ang kanyang kapatid na si Christine. Christine, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Carlos.
May problema sa branch ng 24/7 Mart sa Santa Rosa. Ano bang nangyari? Tanong ni Christine. May nagnanakaw sa tindahan. Sagot ni Carlos. Hindi pa natin alam kung sino ang salarin, pero may mga nakita akong kakaibang kilos ng mga empleyado. Paano mo naman nalaman? Tanong ni Christine. Nagpunta ako sa branch kanina para mag-imbestiga. Sagot ni Carlos. Pero hindi ako nakakuha ng sapat na impormasyon dahil kilala ako ng mga empleyado. Anong gagawin natin? Tanong ni Christine. Kailangan natin ng isang tao na hindi kilala ng mga empleyado. Sagot ni Carlos. At ikaw lang ang nakakaalam ng mga nangyayari sa branch na iyon. Pero Carlos, ang dami kong ginagawa sa eskwelahan. Sabi ni Christine. Hindi ko alam kung kaya kong magpanggap na cashier. Alam kong abala ka, Christine. Sagot ni Carlos. Pero kailangan namin ng tulong mo para sa ating pamilya, para sa 24/7 Mart. Naisip ni Christine ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Alam niyang mahalaga ang 24/7 Mart sa kanilang pamilya at alam niyang kailangan niyang tumulong. Sige Carlos, sabi ni Christine, tutulong ako. Sa sumunod na araw, umuwi na si Christine sa kanilang bahay. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga magulang at kapatid. Nagkaroon sila ng isang mahabang pag-uusap tungkol sa plano. Christine, kailangan mong mag-apply bilang cashier sa branch sa Santa Rosa, sabi ni Don Miguel. Magpanggap ka lang na isang ordinaryong empleyado at obserbahan ang mga kilos ng ibang mga empleyado. Pero ama, paano kung makilala ako ng mga empleyado? Tanong ni Christine. Huwag kang mag-alala, sagot ni Don Miguel. Magbibigay ako ng sulat sa pagpapakilala para sa'yo. Sabihin mo na lang na bagong lipat ka sa lungsod at naghahanap ng trabaho. Sige ama, sagot ni Christine. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Napagdesisyonan nilang mag-apply si Christine bilang cashier sa sumunod na araw. Naisipan din nilang mag-install ng mga CCTV camera sa tindahan para masubaybayan ang mga kilos ng mga empleyado. Dumating ang araw ng interview ni Christine sa 24/7 Mart sa Santa Rosa. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang manager na babae na may kakaibang kilos. Ang pangalan nito ay Miss Lara at agad siyang napansin dahil sa kanyang matalas na tingin at mahigpit na pag-uugali. Ikaw ang bagong aplikante? Tanong ni Miss Lara habang tinitingnan si Christine mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Christine. Sagot niya, medyo kinakabahan sa presensya ng manager. Bakit ka nag-apply dito? Anong kaya mong ibigay sa aming tindahan? Tanong ni Miss Lara na may halong pagdududa. Nais ko po sanang makapagtrabaho at makatulong sa aking pamilya. Sagot ni Christine. May karanasan ka na ba sa pagkakashir? Tanong ni Miss Lara na para bang sinusubok ang kanyang tibay. Wala pa po, pero handa po akong matuto. Sagot ni Christine. Pilit na pinanatili ang ngiti sa kanyang muka. Sa kabila ng kanyang mga sagot, hindi mapigilan ni Christine ang pakiramdam na may kakaiba kay Miss Lara. Sa huli, natanggap si Christine sa posisyon bilang cashier. Ngunit ang kanyang pagdududa kay Miss Lara ay nananatili. Alam niyang kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga kilos at obserbahan ang lahat sa paligid. Kinabukasan, nagsimula na si Christine bilang cashier sa 24/7 Mart sa Santa Rosa. Normal naman ang kanyang unang araw. Wala siyang napansin na kakaiba sa mga empleyado. Lahat ay tila nagtatrabaho ng maayos at walang anumang paghihinala. Matapos ang kanyang shift, agad siyang tumawag sa kanyang pamilya para ikwento ang kanyang karanasan. Maayos naman ang unang araw ko, ama, sabi ni Christine. Wala akong napansin na kakaiba sa mga empleyado. Mabuti naman kung ganoon. Sagot ni Don Miguel. Mag-ingat ka pa rin at obserbahan mo ang lahat ng kilos ng mga empleyado. Opo, ama. Mag-iingat po ako. Sagot ni Christine. Naisipan ni Christine na mag-focus muna sa kanyang trabaho at obserbahan ang mga empleyado ng mas maigi. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kailangan niyang pagpatuloy na mag-ingat at humanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala. Isang araw, matapos ang break time niya, habang pabalik si Christine sa kanyang pwesto, napansin niya ang isa pang cashier na si Mia at ang manager na si Miss Lara na nag-uusap sa likod ng tindahan. Mahina ang kanilang bulungan
ngunit tila may kakaibang tono sa kanilang pag-uusap. Lumapit si Christine ng kaunti upang makinig at sa kanyang pagkakaalam, nadinig niya ang ilang mga salita na tumutukoy sa kaha at pagkakapera. Hindi na dapat itong mangyaring muli, Mia, sabi ni Miss Lara. Kailangan nating maging mas maingat sa mga susunod na hakbang. Oo, naiintindihan ko, sagot ni Mia na may halong takot sa kanyang boses. Sa mga sandaling iyon, nag-iba ang takbo ng isip ni Christine. Alam niyang may nangyayari na hindi maganda sa tindahan at ang kanyang hinala tungkol sa pagnanakaw ay tila nagiging totoo. Pinilit niyang huwag magpakita ng anumang reaksyon at magpatuloy sa kanyang paglalakad papunta sa kanyang pwesto. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makuha ang higit pang impormasyon at patunayan ang kanyang mga hinala. Habang papalapit na ang oras ng kanyang pagtatapos ng shift, mas lalo pang naging maingat si Christine sa kanyang mga obserbasyon. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng mga empleyado, lalo na si Mia at si Miss Lara. At sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang isang eksena na nagpatunay sa kanyang mga hinala. Nang hindi napapansin ng iba, pasimpleng iniaabot ni Mia kay Miss Lara ang isang sobre na puno ng pera. Dahan-dahan nilang ikinilos ang kanilang mga kamay, tila nag-iingat na huwag makita ng iba. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Christina ang kanyang mga hinala ay tama. May nagaganap na pagnanakaw sa tindahan at ang manager mismo ang nasa likod nito. Napabuntong hininga si Christine. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makuha ang mga ebidensya at iulat ito sa kanyang pamilya. Ngunit paano niya may papakita sa kanyang pamilya ang mga ebidensya nang hindi nagdududa ang mga empleyado? Kailangan niyang mag-isip ng isang plano. Pag-uwi ni Christine sa bahay, agad siyang umupo kasama si Don Miguel at Carlos upang ikwento ang kanyang mga nakuha at obserbasyon. Pag-uwi ni Christine sa bahay, agad siyang umupo kasama si Don Miguel at Carlos upang ikwento ang kanyang mga nakita at obserbasyon. Ama, Carlos, kailangan nating pag-usapan ang nangyayari sa branch, sabi ni Christine, halatang nag-aalala. Nakita ko si Mia na may inaabot na pera kay Miss Lara. Tila may nagaganap na katiwalian sa tindahan. Ano ang magandang gawin natin para makakuha ng ebidensya? Tanong ni Christine, puno ng pag-aalala. Napansin niya ang pag-iisip ni Don Miguel at Carlos, ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naisip ni Christina na isaalang-alang na ng kanyang pamilya ang pag-install ng CCTV sa tindahan. Wait, nagpakabit pala kayo ng CCTV sa tindahan, di ba? Tanong ni Christine. Oo, nag-install kami ng mga kamera para masubaybayan ang mga kilos ng mga empleyado. Sagot ni Carlos. Kailangan nating tingnan ang mga kuha mula sa mga kamera na iyon. Pupuntahan ko ito ngayon para i-check, dagdag ni Carlos. Agad siyang tumayo at nagmamadaling umalis upang tingnan ang footage, habang si Christine ay nagdasal na sana ay makuha nila ang mga ebidensya na kailangan nila upang mapatunayan ang mga pangyayari at mapigilan ang katiwalian sa kanilang tindahan. Pagdating ni Carlos sa branch, sinalubong siya ng mga empleyado at maging ni Miss Lara, ang manager. Magandang araw, Sir Carlos. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Miss Lara na may ngiti sa kanyang muka. Ngumiti lang si Carlos bilang tugon. Hindi nagpapakita ng alinman sa kanyang nararamdaman. Kailangan ko lang sanang tingnan ang ilang bagay sa opisina, sagot niya. Nagmamadaling naglakad patungo sa kanyang opisina. Sa loob, agad niyang binuksan ang computer at nag-access sa sistema ng CCTV. Pinili niya ang mga oras na naganap ang obserbasyon ni Christine. Umaasang makikita ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Habang naglo-load ang footage, nag-iisip siya tungkol sa mga sagot na maaaring ibigay ni Christine sa kanilang pamilya. Kailangan niyang makuha ang mga pagpapatunay sa katiwalian at mapigilan ang mga ito. Sa kanyang pag-aalala, nagdasal siya na sana'y hindi sila mabigo. Mabilis na lumipas ang mga segundo habang hinihintay niya ang footage na lumabas sa screen. Nagimbal si Carlos sa nakita niya sa kuha ng CCTV. Lahat ng sinabi ni Christine ay totoo. Malinaw na naitala ang katiwalian sa kamera. Ang pag-abot ni Mia kay Miss Lara ng pera mula sa kaha
ang kanilang mga bulungan at ang mga pag-uusap na tila nagkukumpuni ng kanilang plano. Sa bawat segundo ng footage, tumitibok ang puso ni Carlos sa galit at pagkabahala. Agad siyang kumuha ng kopya ng video upang maiuwi at may pakita kay Christine at sa kanilang ama. Hindi na siya nag-atubiling magmadali pa uwi. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at plano kung paano nila dapat harapin ang sitwasyon. Habang nagmamaneho, pinilit niyang maging mahinahon. Ngunit hindi maikakaila ang pangarap niyang maipakita ang katotohanan sa kanyang pamilya at masugpo ang katiwalian sa kanilang tindahan. Sa kanyang pagdating sa bahay, nandoon na sina Christine at Don Miguel at handa na siyang ibahagi ang mga ebidensya na makakatulong sa kanilang laban. Pagdating ni Carlos sa bahay, agad niyang ipinakita ang kopya ng video sa kanyang pamilya. Habang naglalabas siya ng laptop, nagmamadali ang kanyang puso sa kaba at pananabik. "Tingnan niyo ito," sabi niya, sabik na ipakita ang footage. Nang magsimula ang video, nagimbal silang lahat dahil unti-unting lumilitaw ang mga eksena ng katiwalian. Malinaw na nakikita ang pag-abot ni Mia ng pera kay Miss Lara at ang kanilang mga kinikilos na tila nagtutulungan sa kanilang masamang balak. Totoo nga ang lahat ng sinabi ni Christine. Bulalas ni Don Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabahala. Kilalang kilala na natin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Christine naman ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. "Kailangan nating kumilos agad," sabi ni Carlos, puno ng determinasyon. "Dapat nating ipalam ito sa mga otoridad at ayusin ang sitwasyon sa tindahan. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ang ganitong katiwalian." Ang kanilang pamilya ay nagkaisa sa layuning ito, handang ipaglaban ang kanilang tindahan at ang kanilang dignidad. Matapos mapanood ang footage, naglatag sila ng plano kung paano haharapin ang sitwasyon. Napagkasunduan nilang palipasin muna ang gabi upang makapag-isip ng maayos. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pagpasok ni Christine bilang cashier, habang si Carlos at Don Miguel ay magpapaschedule ng meeting sa mga pulis. "Pero hindi muna natin isasama si Christine sa report," sabi ni Don Miguel. "Masyadong delikado kung malaman nila na may patunay na tayo. Kakausapin muna natin si Miss Lara at Mia at ipapakita ang footage sa kanila." "Tama ka, Ama," tugon ni Carlos. "Baka sakaling makuha natin ang kanilang reaksyon at malaman kung anong susunod na hakbang na dapat gawin. Kailangan nating maging maingat." Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang kanilang plano. Magiging matyaga sila sa kanilang mga pagkilos at hahanapin ang tamang pagkakataon upang ipakita ang katotohanan. Ang magulang at anak ay nagkaisa at nagpasya na maging handa para sa anumang maaaring mangyari sa susunod na araw. Determinado silang ipaglaban ang kanilang tindahan at ang kanilang pamilya laban sa katiwalian. Kinabukasan, ito na ang araw ng kanilang pagsupil sa katiwalian. Nakapasok na si Christine sa trabaho, puno ng kaba at determinasyon. Alam niyang may malaking misyon siyang dapat tapusin. Ngunit pinilit niyang maging normal sa harap ng mga customer at kapwa empleyado. Samantala, sumunod naman si Don Miguel at Carlos sa branch ng Santa Rosa. Nang dumating sila, nagulat ang lahat ng empleyado, lalo na si Miss Lara, nang makita ang may-ari ng tindahan. "Bakit nandito kayo?" tanong ni Miss Lara, halatang nag-aalala at nagulat sa kanilang presensya. "Dapat bang mag-report ako sa inyo? Mayroon tayong mahalagang pag-uusapan na gagawin, Miss Lara," sagot ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. "Kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay tungkol sa operasyon ng tindahan." Ang mga empleyado ay nagtinginan, naguguluhan sa sitwasyon. Habang si Christine ay nagmamasid mula sa kanyang pwesto, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Umaasang makikita na ang katotohanan at ang kanilang laban ay magtatagumpay. Sa kanilang mga mata, nag-uumapaw ang determinasyon na ipaglaban ang kanilang tindahan at ipakita ang tunay na mukha ng katiwalian. Sa loob ng opisina, nandoon si Carlos, Don Miguel at si Miss Lara. Ang atmosfera ay puno ng tensyon habang nagtitipon-tipon ang mga tao sa paligid. Si Miss Lara ay nakaupo sa kanyang mesa,
halatang kabadong-kabado sa presensya ng mga may-ari. Ano ang nangyayari? Tanong niya, subalit sa kanyang boses ay halatang may takot. Meron kaming ipapakita sa iyo, Miss Lara. Sagot ni Carlos na may determinasyon sa kanyang tinig. Agad niyang binuksan ang laptop at in-upload ang footage mula sa CCTV. Eto ang mga kuha na nagpapatunay sa mga nangyayari sa tindahan, sabi ni Don Miguel. Habang nakatingin ng matalim kay Miss Lara, nag-umpisa ang video at isa-isang lumitaw ang mga eksena ng katiwalian. Ang pag-abot ni Mia ng pera kay Miss Lara, ang kanilang mga bulong-bulungan at ang mga kilos na tila lihim na pag-uusap. Makikita mo rito ang katotohanan, dagdag ni Carlos. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag kahit naramdamang tensyon. Habang pinapanood ni Miss Lara ang footage, unti-unti siyang nagugulat at nagiging maputla. Ito ay hindi tama. Aniya, nanginginig ang kanyang boses. Bakit niyo ito pinapanood sa akin? Dahil kailangan nating harapin ito, sagot ni Don Miguel. Ang kanyang tono ay puno ng determinasyon at hindi natin nahayaang magpatuloy ang ganitong katiwalian sa aming tindahan. Sa kanilang mga mata, nag-uumapaw ang pag-asa na ang katotohanan ay magdadala ng katarungan. Matapos mapanood ni Miss Lara ang footage, ipinatawag na din nila si Christine. Miss Lara, gusto naming ipakilala sa iyo ang aming kapamilya, si Christine, sabi ni Don Miguel. Nagulat si Miss Lara. Kapamilya? Pero hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil agad na ipinatawag din nila si Mia. Nang makita ni Mia si Christine, nagulat din siya. Christine, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang nag-aalala. Tanong niya, halatang nagtataka. Hindi alam ni Miss Lara at ni Mia na may naka-install na pala na CCTV sa tindahan at lalong hindi nila alam na si Christine ay anak pala ng may-ari ng store. Alam namin ang lahat, sabi ni Carlos. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Alam namin ang mga ginagawa nyo at hindi namin nahayaang magpatuloy ito. Ang mukha ni Miss Lara at ni Mia ay nag-iba, halatang nagsisisi sila sa kanilang ginawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-sink in sa kanila ang katotohanan na ang kanilang katiwalian ay nahuli na at ang kanilang mga plano ay nabigo. Todo ang paghingi ng tawad ni Miss Lara at ni Mia. Pasensya na po, Don Miguel, Carlos at Christine, sabi ni Miss Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko. Nasilaw po ako sa pera. Sana ipatawarin niyo ako. Si Mia naman ay nag-iyak at nagmamakaawa na patawarin siya. Hindi ko po sinasadya. Na-impluwensyahan lang po ako ni Miss Lara. Sana po bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na nila ang katotohanan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi na mapapatawad. Miss Lara, Mia, sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Ang ginawa niyo ay malaking kasalanan. Hindi namin kayo mapapatawad. Ipapakita namin ang mga ebidensya sa mga pulis at hahayaan silang magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa inyo. Sa sandaling iyon, nag-sink in sa kanila ang katotohanan na ang kanilang mga aksyon ay may malaking kahihinatnan. Ang kanilang katiwalian ay nahuli na at ang kanilang mga pangarap ay naglaho. Agad na sinisante ang dalawa sa convenience store. Walang alinlangan, pinirmahan ni Don Miguel ang kanilang termination papers. Hindi na kayo welcome dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi namin nahayaang magpatuloy ang ganitong katiwalian sa aming tindahan. Matapos ma-terminate ang dalawa, tinawagan na nila ang pulis para magpaliwanag sa presinto. Kailangan nating iulat ang kaso, sabi ni Carlos. Hindi natin pwedeng hayaang makaligtas ang mga ito sa kanilang ginawa. Agad na dumating ang mga pulis at dinala ang dalawa sa presinto. Sa kanilang pag-alis, naramdaman ng pamilya ang isang pakiramdam ng kaluwagan. Nailigtas nila ang kanilang tindahan mula sa katiwalian. Ngunit ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malaking aral sa kanila. Ang tiwala ay mahalaga at ang katiwalian ay hindi dapat palampasin. Lumabas na sila ng opisina para ipakilala si Christine sa iba pang mga natirang empleyado. Narito ang aming anak, si Christine,
Sabi ni Don Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Siya ang magiging bagong manager ng tindahan. Nagulat ang mga empleyado at nagpalakpakan. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ni Christine. Ngumiti ng matamis. Masaya akong makilala kayo. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagmeeting sila tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin ng mga empleyado. Ang nangyari ay isang malaking aral sa atin, sabi ni Carlos. Hindi natin dapat palampasin ang katiwalian. Kailangan nating maging matapat at responsable sa ating mga trabaho. Pinaliwanag nila ang mga patakaran at regulasyon ng tindahan at ang mga parusa kung may mahuli na lumalabag. Sana ay matuto kayo sa nangyari, sabi ni Don Miguel. At sana ay hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ng mga empleyado ang determinasyon ng pamilya na mapanatili ang integridad ng kanilang tindahan at nagsimula silang magtiwala na ang kanilang trabaho ay nasa mabuting kamay. Matapos ng mga pangyayari, umuwi na muna si Don Miguel kasama si Carlos at isinama na muna nila pauwi si Christine para mapag-usapan ang pagiging manager ni Christine sa Santa Rosa branch. Anak, alam kong malaki ang responsibilidad na ibibigay sa iyo, sabi ni Don Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamalaki. Pero alam kong kaya mo ito. Salamat po, Ama, sagot ni Christine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gusto ko pong tulungan kayo sa negosyo. Ngunit nagkaroon ng kaunting pag-aalangan sa kanyang boses. Pero Ama, may klase po ako sa umaga. 4th year na po ako at malapit na ring makatapos sa kursong business management. Maaari po bang sa gabi na lang ako pumunta sa branch? Tumango si Don Miguel. Naiintindihan ang sitwasyon ng kanyang anak. Siyempre naman anak, mas mahalaga ang pag-aaral mo. Mag-focus ka muna sa iyong mga klase at kapag tapos ka na, maaari ka nang magtrabaho full-time sa tindahan. Nagpasalamat si Christine sa kanyang ama. Alam niyang susuportahan siya ng kanyang pamilya sa kanyang mga pangarap. At sa kanyang pagiging manager, makakatulong siya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo at sa pagpapanatili ng integridad ng kanilang tindahan. Sa huli, nagpasalamatan ang buong pamilya sa isa't isa. Salamat sa inyong suporta at pagmamahal, sabi ni Christine. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Dahil sa inyo, nagawa kong tapusin ang aking pag-aaral at maging manager ng tindahan. Si Carlos at Don Miguel ay tumango, nalulugod sa mga naging hakbang ni Christine. Habang lumilipas ang panahon, nagtuloy-tuloy ang ganda ng takbo ng kanilang negosyo. Si Christine ay nakatapos na ng kolehiyo at naging full-time manager na sa store. Pinamamahalaan ito ng mahusay at may dedikasyon. Si Don Miguel naman, dala na rin ng katandaan, ay nagdesisyon na magpahinga na lang sa bahay at ipaubaya ang lahat ng pamamahala sa kanyang panganay na anak na si Carlos. Pagkakatiwala ko ito sa inyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Alam kong kaya niyong ipagpatuloy ang negosyo. Si Carlos ay tumanggap ng responsibilidad ng may buong puso, handang ipagpatuloy ang legasiya ng kanilang pamilya. Sa kanilang pagtutulungan at pagmamahalan, ang tindahan ay naging simbolo ng katapatan at pagsusumikap. Tinitingala ito ng mga empleyado at mga customer, at ang kanilang pamilya ay patuloy na nagtagumpay, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang samahan.